Okay mga kapamilya, magandang umaga po sa inyo lahat and welcome sa very first special episode ng ating Sabado Sikat. Ayan, dito pa rin yan sa MOR 101.9 My Only Radio for life. At syempre pa, para sa mga nanonood ngayon sa ating MOR TV, wag naman ho kayong magagalit kay China Pops ha, dahil hindi po ako sanay na maging ganito. First time, pero kakayahin ko po lahat ng aking gagawin ngayong umagang ito para sa inyong lahat ng mga nanonood. And of course, sa mga nakikinig sa atin sa kanilang mga tahanan, abay magandang umaga po sa inyo. At syempre, we promise good episode of our Sabado Sikat. At talaga naman, pag sinasabi nating Sabado Sikat mga kapamilya, ay hindi po pwede yung talagang hindi sikat. Hindi po pwede yung Sabado medyo, Sabado laos. Kaya talagang sikat na sikat ang ating kasama ngayon. At syempre, para sa sigwadang episode, para sa pambuena manong episode ng ating Sabado Sikat Specials, abay makakasama natin none other than our very own kapamilya, ang paborito rin natin dito sa MOR. Napakalaki po ng utang na loob natin dito sa taong ito at sa kanyang mga tulong na ibinigay sa atin dito sa MOR nung tayo po naglo-launch pa lamang dito sa Metro Manila. At hindi ko na patatagalin nga ang inyong paghihintay. Please help me in welcoming the one and the only Daniel Padilla. DJ. Hello, Bule. Ayan, at unang-una, salamat ulit ha. Salamat. At eto naman, itong kwentuhan natin ngayon, para naman may malaman yung mga iba nating mga kapamilya. Kasi syempre, kilalang kilala ka na rin ng iyong mga fans. Di ba? Pero may mga nakikinig sa atin, may mga nanonood sa atin sa MOR TV na talagang curious pa rin tungkol sa mga ibang bagay sa buhay ng isang Daniel Padilla. Kaya simulan natin ang ating maigling kwentuhan. First question ko para sa iyo, Daniel. Kung hindi ikaw yung Daniel Padilla ang kilala ngayon, anong ginagawa mo? Sino ka kaya? Anong ginagawa mo? Nag-aaral ho siguro. In school? Oo, tsaka normal ho na. So if ever hindi ka na natigil sa pag-aaral, anong year ka na ba ngayon? Kung first year po. First year college. First year college yeah. Na. Ano yung pinanganap mong kurso nung mula nung bata? Paiba-iba ho eh. Pero ngayon gusto ko na magpiloto eh. Pilot? Oo. Parang, bakit? Gusto mo mabilis, taas sa taas? Ano ba? Kakaiba ho. Para sa akin, masasabi mong hindi normal sabihin na sa bagay. Ang ginagawa mo, piloto. Di ba? Oo. Sarap na sabihin. Madalagin natin eh. Tapos pagka piloto, meron pang pag-asa maging astronaut. Doon nagsisimula yun, di ba? Oo. Sabi nga nung isang commercial, nating beats an astronaut daw. Anyway, eto. Ano sa tingin mo ang isang major advantage mo over others? Anong meron sa'yo na wala ang iba? Kasi parang merong Daniel Padilla magic na tinatawag natin ngayon dito sa show business. Parang ano para sa'yo yung magic na yun? Parang bakit ka nag-click ng ganung kaklik talaga? Ako sa sarili ko, hindi ko ho alam. Mm-hmm. Masasabi ko, hindi ho kung ano pong meron sa akin, kung ano po yung meron sa mga supporters. So, diba ho? Iba ho sila. Marami hong kasing dami ng supporters ko, pero hindi ho sila kagaya ng akin. Talaga? Diba ho? Oo. Kaya yun ho siguro yun. Iba magmahal. Oo, yun ho siguro yun. So, kumbaga parang yung pagmamahal na binibigay nila sa'yo, it's what differentiates you from other artists in the business ngayon. So, yun talagang ang fans pa rin ang sagot. Anyway, ano yung pakiramdam ng kumbaga sa henerasyon mo, ikaw yung nasa taas eh. Ikaw yung kumbaga tinitingala ng marami. Ano yung pakiramdam ng ganun? Masaya ho, syempre. Unang-una masaya at saka thankful. Yun po, masaya at thankful. Pero minsan mahirap din ho, syempre. Diba? Hindi ka pwede magkamali. Dahil mabigat yung responsibilidad. Oo, hindi ho pwede magkamali dahil tayo ngayon sabi nyo nga tinitingala. Hindi ho tayo pwede magpakita ng masasamang bagay. Kaya sa bagay mo, naturally naman, kumbaga parang sabihin natin sa totoong buhay, wala ka naman dapat itago eh, di ba? Parang, totoo. Kasi ito, ang observation din namin dito lalo kami dito sa MOR, kumbaga parang kung sino si Daniel, parang parang very transparent ka eh. Di ba? What you see is what you get. Di ba? So, walang dapat itago. Walang dapat na... Totoo. Tama. Okay, very good yan. Anyway, ito pa. Ano yung pakiramdam na maraming nagmamahal sa iyo at saka sumusuporta sa inyo ni Catherine? 'Di ba? Anong klaseng feeling yung nararamdaman pag gano'n? Alam mo, napakarami nagmamahal sa inyo mga tao. Sobrang saya, tsaka masarap sa feeling ho dahil
minsan kami ni Catherine, kunyari ho, somewhere lang po kami nag-guesting lang. Hindi po siya parang, alam niyo, maingay na guesting, parang hi, hello lang. Pero paglabas mo, andyan ho pa rin yung mga supporters, parang ikaw, paano nila nalalaman na? Oo, yun. Kaya yun po yung feeling na hindi nawawala yung, alam niyo yung, kasi minsan nakakakabay. Pag kunyari may galing ka sa isang ganyan, paglabas mo ko lang nag-iintay sa'yo. Minsan parang, uy, ano nangyayari? Ano nangyari? Diba? Ba't wala? Kaya, may gera ba? No. Yun, kaya pag wala, parang, uy, mukhang masama ito. Pero pag andyan sila, balik uli yung saya ng ano mo na, andyan pa rin sila para sa'yo. Anyway, nabanggit mo kanina yung parang sitwasyong teka, parang sama nito. Related to that yung susunod kong itatanong sa'yo, ano ba yung pinaka-embarrassing moment na nangyari sa'yo? Sa naaalala mo, your most embarrassing moment? Yung kung kailan talagang parang nagulat ka na, oops, teka lang. Nakakahiya pag yung sa mga nasa stage ka o nasa yung bigla ka nadudulas, yung ganun. Nangyari na ba sa'yo? Nadulas ka sa stage? O muntik lang? MSJ? Oo, may tumutugtog kami. Sa, medyo baguhan pa kami nun. Tumutugtog kami sa isang school. Okay. Tapos bigla akong nadulas. Nakakahiya namin tao. Oo, kasi rock and roll. Tapos bigla akong nadulas kasi puro lumot yung tinatapakan ko na pala. Yun. Okay. Ayos lang yan. At least, rock and roll. Kaya yun. Parang kaya yun. Umanang bumawi pa nga ako pag kunyara wala nangyayari. Anyway. Okay, sige. Medyo nakakahiya nga yun. Pero ayos lang yan. Daniel Padilla ka eh. Anyway. Sa estado sa takbo ng karir mo ngayon, ano pa yung pwede nating masabi na gusto mo ma-achieve? Marami pa ho. Para sa akin ito nangyayari. Opo, maganda, pero kulang pa rin. Hindi pa rin, para sa akin, hindi pa rin ito yung kulang pa rin para sabihin, grabe nga ito nung ano na to. Hindi pa rin ho eh. Okay. Parang hindi pa rin deserving masabihan ng ganun. Marami pa po tayong gagawin eh. Kaya... So talagang medyo kumbaga yung hindi point po tayo of view mo, tumitigil. malawak pa talaga. Opo, kailangan diretso pa. Opo. Ayan, very good. Anyway, ito, let's talk about inspiration naman ngayon. Kasi dito sa atin, sa industriya sa radyo, kumbaga parang songs are really a reflection of other people's lives, di ba? Sa'yo naman, DJ, ano yung 3 kanta na nag-i-inspire sa'yo? Kung hihingan kita ng 3 kanta ngayon, alam ko, malawak din yung mga alam mo sa musika eh, di ba? Yun nga, lawak masyado. Hirap na mag-isip sa dami ko nang narinig na kanta. Ano ba? Ano mo mga kanta? Siguro sa Foster the People isa, yung title Don't Stop. Sa title pa nga, wag tumigil, di ba? Tumigil, sige lang na sige. At hirap, ang dami. Balik tayo sa yung alam ng marami na nag-i-inspire sa yung banda, ang Beatles. Sige, doon na lang natin na top 3 favorites mo from Beatles. Sa Beatles, siguro, Help, gusto ko talaga. Okay. Strawberry Fields Forever. Tsaka ano pa ba? Lucy in the Sky. Kita nyo naman, mga kapamilya. Ilan taon ka na nga ulit, DJ? 18. For an 18-year-old at ganun yung mga trip na tugtugan from the Beatles, malalim talaga tong kasama ko. At syempre mamaya, pagpapatuloy natin ang ating kwentuhan, dito pa rin sa Sabado Sikat, kasama syempre si China Pops at ang ating sikat na panauhin ngayong umaga. Walang iba kundi si Daniel Padilla. Ang lahat, pati ang puso ko.